sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chela. Nag-iisa po akong babae sa aming tatlong magkakapatid. Siya nga pala, sisimulan ko po ang aking kwento noong naging boyfriend ko si Ernest. Ang totoo, nung una ay sinagot ko siya bilang rebound lang. Dahil noong mga panahong yon ay kakabreak ko lamang sa first boyfriend ko. At nasaktan talaga ako. Si Ernest ay kababata at schoolmate ko. Bukod sa likas siyang malambing kaya madali akong nahulog sa kanya. Pero Papa Dudut, marami noon ang tumutol sa aming relasyon at isa na roon ang kanya-kanya naming pamilya. Samantala isang gabi ay napagpasyahan namin ni Ernest na magtanan para ipagpatuloy ang aming pagmamahalan. Natahimik at matiwasay. Chela, nasambit ni Ernest pagkaraang makita niya akong palapit sa kanya. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako. Akala ko hindi ka darating, sabi pa niya sa akin. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakahanap ng tiyempo para makatakas sa pamilya ko. Paliwanag ko naman sa kanya. Ernest? Kinakabahan ako. Pag-amin ko kay Ernest kinalaunan. Bakit ka naman kinakabahan, mahal ko? O sisa niya sa akin. Siyempre kinakabahan ako kasi hindi natin alam kung anong buhay yung naghihintay sa atin oras na magtanan na tayo. Sinabi ko sa kanyang lahat ng mga pag-aalinlangan ko. Chela, magtiwala ka lang sa akin. Kaya nating bumukod. Ipapakita natin sa kanila na kahit tutol sila hindi nila magigiba basta-basta ang relasyon natin. Wika naman sa akin ni Ernest. Ipinakita at pinaramdam niya sa akin na wala akong dapat na ipangamba sa aming nakatakdang pagli-live-in. Ngunit nang kami ay papunta na sa bus station, laking gulat namin ni Ernest nang salubungin kami ng galit na galit kong tiyuhin. Isa siya sa maraming tutol sa relasyon namin ng boyfriend ko. Kukunin ko lang ang pamangkin ko. Inutos yun sa akin ng mga magulang niya. Natatandaan kong sabi ni Tito Greg sa aking boyfriend. Hindi niyo makukuha sa akin si Chela. Pagmamatigas naman ni Ernest. Ano bang karapatan mo para sabihin yan sa akin? Sino ka ba sa tingin mo ha? Kumpronta ng aking tiyuhin sa kanya. Pinagtatanggol ko lang po si Chela kasi girlfriend ko siya. Matapang na sagot naman ni Ernest. Ngunit lalong ininsulto lang ni Tito Greg si Ernest. Anong sabi mo? Girlfriend? Bakit? Kaya mo na bang pakainin ang pamangking ko? Kaya mo na bang bumuo ng pamilya? Ano bang may pagmamalaki mo ha? Meron ba? Magsusumika po ako na buhayin si Chela. Sagot ng aking boyfriend. Wala kayong mararating kapag tinuloy niyo pa ang binabalak ninyo. Maghihirap lang ang buhay ni Chela sa iyo. Babala sa amin ni Tito Greg. Bata ka pa. Hindi ka pa nga natapos sa pag-aaral At saka nung klaseng pamilya ba meron ka ha? Hindi ba't puro manloloko ang mga angka ninyo? Lalo na ang lolo mo? May halong pangiinsultong sabi pa niya kay Ernest. Pumalag naman kaagad ang boyfriend ko sa sinabi ng aking tiyuhin. Huwag niyong idamay ang pamilya ko dito. Nagtaas na ang boses noon ni Ernest. Ngunit nagpatuloy lamang si Tito Greg. Kung anong puno, abay siya rin siyempre ang bunga.
Kung manloloko ang lolo mo, sigurado kung manloloko din niya mga angkan mo. Lalo ka na. Lolokohin mo lang ang pamangkin ko. Sabi pa niya. Sigurado nga po may away kayo ng lolo ko. Pero sana'y huwag niyo naman po kaming idamay sa away niyo. Hindi ko po kailanman lolokohin si Chela kasi mahal ko po siya. Pagtatanggol ni Ernest. Tito Greg, pakiusap po. Hayaan niyo na po kami ni Ernest. Pakiusap ko na lamang sa aking tiyuhin. Ngunit muling nagmatigas si Tito Greg. Hindi ko hahayaan na mapunta ka lang sa walang kwentang lalaking yan. Halika na Chela, sabi pa niya sa akin habang hinihila ako papalayo. Pero lumaban si Ernest at pinaglaban pa rin niya ako. Nagkaroon ng away na nauwi sa sakitan. Siyempre ginawa ko naman ang lahat para sila ay pigilan. Ernest, Tito Greg, tama na po. Huwag na po kayong magsuntukan. Ernest, Tito Greg, parang awa nyo na, tama na. Pag-awat ko noon sa kanila. Pero parehong hindi nagpaawat ang dalawang lalaki kaya isang desisyon na ang aking ginawa bago pa sila magkapatayan. Tumigil na kayo Ernest, pakiusap, tama na. Huwag mo nang patulan pa si Tito. At kayo Tito Greg, huwag niyo na pong saktan si Ernest kasi sasama na po ako sa inyo. Yun ang sabi ko sa kanila. Nagulat naman si Ernest sa sinabi ko at baka sa kanyang mukha ang labis na pagtutol sa naging desisyon ko. Pero Chela, wika ni Ernest sa akin. Sige na Ernest, hayaan mo na ako. Babalik na lang ako sa bahay namin. Ernest, hindi ko maatim na makitang sinasaktan ka ng tito ko ng dahil lang sa akin. Paliwanag ko naman sa kanya. Pagkatapos ay bumaling na ako sa aking tiyuhin para sumama sa kanya. Pero bago kami umalis ay may sinabi pa si Tito Greg sa boyfriend ko. Ikaw Ernest, iwalayan mo na si Chela. Kahit kailan ay hindi ka namin matatanggap para sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ulit siya sa akin. Ikaw naman Chela, ayaw kong mababalitaan na nakikipagkita ka pa sa lalaking ito. Kasi kapag nalaman-laman namin na hindi mo pa hinihiwalayan ng lalaking ito ay hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Ano Chela? Maliwanag ba? Opo Tito, hihiwalayan ko na po si Ernest. Yun na lamang ang sagot ko para maiwasan na ang malaking pagtatalo. Siyempre narinig yon ni Ernest at abot langit ang kanyang pagtutol. Chela naman, wag mo namang gawin to. Kung natatakot ka sa tito mo, ipagtatanggol kita. Huwag kang matakot, sabi pa niya sa akin. Nakapagdesisyon na ako. Ayaw ko nang magkaroon pa ng gulo. Ayaw ko nang madamay ka sa gulo Ernest. Kaya patawad. Patawad kung iiwan na kita. Paliwanag ko naman sa kanya habang naiiyak. Papadudot nung una ay nakinig ako sa pamilya ko at nakipaghiwalay ako kay Ernest pero dahil sa natutunan ko na nga siyang mahalin at dahil sa pagsuyo niya ay nakipagbalikan ako sa kanya. Wala na noong nakapigil pa sa aming dalawa. Doon ay tumagal ng 5 taon ang aming relasyon. Samantala after naming magtapos ng kolehiyo ay nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan namin ni Ernest. Nabuntis ako at nagpakasal kami sa edad na 21. Sa mga magulang niya kami nanirahan at sa pagkakataong yon papadudot ay unti-unting nag-iba na ang pakikitungo ni Ernest sa akin. Alam mo nakakasama ng loob niyang ginagawa mo. Kung tratuhin mo ko parang hindi mo ko asawa. Paano man lang na halikan mo ang asawa mo pagdating mo sa bahay. Kaso hindi parang wala lang ako sayo. Parang hindi mo ko nakikita. Sabi ko noon kay Ernest nang hindi na ako makapagtimpi sa kanyang panlalamig. Ano bang gusto mong gawin ko ha? Gusto mo ng halik? Sige hahalikan kita. Sabi niya sa akin na para bang utang na loob ko pa na binigyan niya ako ng halik. Hindi ko kailangan ng halik mo. Ayaw ko nang napipilitan ka lang na ibulalas ko sa kanya. Tapatin mo nga ako. Ano bang tingin mo sa akin ha? Asawa pa ba ang tingin mo sa akin? Masinsinang tanong ko pa kay Ernest
Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre asawa pa rin ang tingin ko sa'yo. Pero hindi naman sa lahat ng oras kailangang sweet-sweetan tayo. Katwiran pa niya sa akin. Ilang buwan ka nang walang kasweet-sweet sa akin? Bakit ba ha? Kung mababuntis ako at hindi ko magampanan ang obligasyon ko sa iyo bilang asawa? Bakit meron ka namang kinakalukuhang ibang babae? Sige Ernest, paki-explain nga sa akin bakit ganyan ka na kalamig sa akin? Yon ang mga tanong na binato ko sa kanya. Gusto ko talagang malaman noon ang dahilan ng unti-unting pagkawala ng init sa aming relasyon. Busy lang ako. Simpleng sagot lang sa akin ni Ernest. Busy saan? Sa trabaho? Ernest naman, kahit nasabihin mo pang busy ka ay obligasyon mo pa rin magkaroon ng oras at panahon para sa akin. Lalo na't buntis ako. At saka hindi katwiran na busy ka kaya nanlalamig ka na sa akin. Hindi ko kasi makita yung dahilan doon eh. Alam mo Ernest, isa lang ang naisip ko kaya ka malamig na sa akin. May ibang babae ka na siguradong kinakalokohan. Konklusyon ko sa kanya. Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Hindi ako nangangaliwa sa iyo. Git naman niya sa akin. Gusto niya akong paniwalain na tapat siya sa akin, Papa Dudut. Naku Ernest, siguraduhin mo lang. Nagdududang sagot ko noon sa kanya. Kasi kung hindi, kapag nalaman lamang ko lang na may ibang babae ka, sinisigurado ko sa iyo na magkakagulo tayong dalawa pagtatapos ko. Papa Dudut, nung una ay pinaniwala ko noon ng aking boyfriend na tapat siya sa akin. Oo, sinubukan kong huwag magselos kahit na labis na ang panlalamig niya sa akin. Pero hindi nagtagal ay nakatanggap na ako ng impormasyon na meron daw kinakalokohang babae si Ernest. Simula noon ay palagi ko na siyang kinukumpronta at palagi na niya akong sinasaktan physically and emotionally. Pero dahil sa mahal ko siya, ay tinis ko ang lahat ng yon. Bagamat tahasan akong tumututol sa pambabae niya, ay palagi kong tinatanggap ang sorry niya kahit na paulit-ulit niya yung ginagawa. Hanggang sa isang araw ay dumating na din ako sa puntong nasagad na ako sa aking katangahan sa kanya. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba galing ha? Galit na tanong ko sa kanya. Nagsiselos ka na naman? Nairitang wika ni Ernest sa akin. Napainom lang ako kina kumpare. Nagaya kasi siya eh. Hindi naman ako makatanggi. Syempre alak na yun eh. Sarkastikong dagdag pa niya. May mga babae kayong tinitibol? Tama ba ako? Hinala ko sa kanya. Huwag ka nga mag-isip sa akin ng masama. Wala kaming tinibol na babae no? Git ni Ernest sa akin. Ngayon, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Wala akong pakialam kahit ano pa ang isipin mo. Basta tigilan mo na ako sa pagsiselos mo. Sabi pa niya sa akin. Sige, mambabae ka ulit. Ubusin mo ang pera natin dyan sa mga GRO na yan. Galit na sabi ko sa kanya. Ubusin ko man sa babae ang pera ko. Wala ka nang pakialam doon. Kasi pera ko naman yon. Pinaghirapan ko yon. Baluktot na katwiran niya sa akin. Oo nga, pera mo nga yung pinanggagastos mo pero asawa mo ako. Ernest, hindi ka na binata, may asawa ka na. Kaya wala kang karapatan na mambabae. Insist ko noon sa kanya. Dahil doon ay lalo kaming nagkasakitan ni Ernest. Siyempre natalo ako noon dahil ginamitan niya ako ng lakas. Nayak na lamang ako noong gabing yon dahil wala talaga akong magawa para ipagtanggol ang sarili ko at para iligtas ang aming relasyon. Samantala simula noon ay naging lantaran na ang pambababae ni Ernest. Nadiskubre ko noon sa kanyang cellphone na nakikipagrelasyon siya sa isang babaeng nagngangalang Laika. Agad ko siyang kinumpronta noon pero tulad ng aking inaasahan ay ginamitan niya ako ng lakas. Bugbog sarado ako sa kanya at halos madala ako noon sa ospital. Papatudot sa puntong yon ay sumasagi na sa aking isipan na makipaghiwalay na lamang kay Ernest. Ngunit ewan ko ba kung bakit palagi akong pinipigilan ng
aking puso. Natatakot din kasi ako noon na masira ng tuluyan ang pamilya namin at ayaw kong lumaki noon ang anak ko sa isang broken family. Isa pa sa mga pinangangambahan ko ay ang pagkadamay ng mga magulang ko sa gagawin ko. Kaya kasi nasa kanila lamang ako pupunta kapag nakipaghiwalay na ako kay Ernest. Papadudot, mahal na mahal ko ang mga magulang ko at ayaw ko silang madamay sa gulo ng buhay ko. Pero gulong-gulo na noon ang isipan ko. Pumasok na tuloy sa isipan ko ang pagsisisi kung bakit ang lalaking tulad ni Ernest ang pinakasalan ko. Papadudot, mahal na mahal ako ng mga magulang ko at ni minsan ay hindi ko naranasan sa kanila ang pinaranas ng asawa ko ngayon. Close ko ang mga magulang ko at halos barkada lang ang turingan namin, lalo na sa nanay ko. Samantala isinilang ko noon ng aking panganay pero walang pinakitang pagbabago si Ernest. Babaero pa rin siya at nananakit pa rin ang asawa. Samantala isang gabi pagkatapos naming mag-away ni Ernest ay nagpa siya akong umalis ng bahay namin. Dala-dala ang aking anak para tumirapan samantala sa bahay ng aking mga magulang. Ma, pwede po bang dito muna kami magpalipas ng gabi ng anak ko? Nahihiyang tanong ko pa noon sa aking ina. Siyempre naman, pwedeng pwede. Teka, bakit umalis ka doon sa bahay ninyo? Usisa sa akin ni mama. Nag-aaway na naman kayo ng asawa mo. Ano, sinaktan ka na naman ba? Napabuntong hinanga na lamang ako noon bilang sagot kay mama. At mukhang nasakyan naman yan ni mama kaya naiinis itong nagsalita. Ano ba yan? Gusto mo ilusubin ko na ang asawa mo? Hindi may tago ni mama ang galit sa aking asawa. Naku ma, wag na po. Pagtutol ko naman. Ayoko kasing madamay pa ang mga magulang ko sa problema naming mag-asawa. Anong wag? Sinaktan ka na ng pisikal ng asawa mo. Teka, saan ka ba niya sinaktan ha? Anong ginawa ng hayop na yun sa'yo? Usisa pa niya sa akin. Hampasan lang po yung nangyari, sagot ko naman. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po grabe yung nangyari sa amin. Dagdag ko para hindi tumaas ang tensyon. Pumapayag ka kasing sakta ng asawa mo kaya ayan, umaabuso. Wala nang respeto sa'yo, sabi ulit sa akin ni mama. Natatakot ka ba sa asawa mo kaya hinahayaan mong gawin niya yan sa'yo? O sisa pa niya sa akin? Ayaw ko lang pong lumala yung away namin ni Ernest. Katwiran ko na lamang sa kanya. Ngunit agad yung kinontra ni mama. Chela, hindi magandang katwiran yan. Na parang wala kang pakialam. Para wag lang lumala ang away ninyo papayag ka na saktan ka niya. Ano ka ba? Huwag kang magpaape sa kanya. Lumaban ka naman, aniya. Lumalaban din naman po ako tipid kong sagot sa kanya. Pero deep inside ay aaminin ko na naghahalo din ng takot sa aking dibdib kaya hindi ko makumpronta ng matindi ang asawa ko. Unay ayaw ko siyang mawala sa akin at pangalawa ay ayaw kong masira ang pamilya namin. Sa totoo lang, natatakot at nangangamba na ako para sa kaligtasan mo. Paano na lang kung may mangyaring masama sa iyo? Paano na lamang kung mapuruhan ka niya? Paano na ang anak ninyo? Hindi maiwasang mag-alala ni mama sa aking sitwasyon. Ay naku Chela, kung sinasaktan ka lang ng asawa mo, abay mas mabuting huwag ka nang bumalik sa kanya. Hiwalayan mo na lamang siya. Tumutol naman ako sa sinabi ni mama sa akin. Kung mahal ka talaga ng lalaking yon, hindi ka niya pagbubuhatan ng kamay. Dugtong sa akin ni mama. Anak, makinig ka nga sa akin. Kung sa tingin mo mawawalan ng respeto sa iyo ang asawa mo, huwag kang matakot na palayain na siya. Huwag mo nang hintayin pang mawala pati ang respeto mo sa sarili mo dahil dyan sa pagpapakamartir na ginagawa mo. Pangaral pa niya sa akin. Papadudot, nagpatuloy ang kalbaryo ko sa kamay ni Ernest.
Lantaran niyang ipinakita na wala na siyang respeto para sa akin. Dahil doon ay unti-unti kong naisip na bago ako irespeto ng iba, ay irespeto ko muna ang sarili ko. At aaminin kong naging masyado akong mapagparaya at naging martir pagdating sa asawa ko to the extent na nakalimutan ko ng irespeto ang sarili ko. Kaya sa bawat pambubugbog sa akin ng asawa ko at sa lantaran niyang pambababae ay napaisip na ako kung dapat pa ba akong makisama sa asawa ko o tama na. Papadudot nagpatuloy ang kalbaryo ko sa kamay ni Ernest. Lantaran niyang ipinakita na wala na siyang respeto para sa akin. Dahil doon ay unti-unti kong naisip na bago ako irespeto ng iba ay irespeto ko muna ang sarili ko. Aaminin kong naging masyado akong mapagparaya at naging martir pagdating sa asawa ko. To the extent na nakalimutan ko ng irespeto ang sarili ko. Kaya sa bawat pambubugbog sa akin ng asawa ko at sa lantaran niyang pambababae, ay napapaisip na ako kung dapat pa ba akong makisama sa asawa ko o tama na. Hanggang sa isang araw matapos ang matinding pananakit sa akin ni Ernest, ay tuluyan na akong nagpasya na tama na. Suko na ako. Hihiwalayan ko na ang asawa ko. Papadudot kasama ang aking anak ay nagpasya na akong iwan si Ernest. Hindi na ako nagpaalam sa aking asawa pero nagpaalam naman ako sa aking biyanan. Natatandaan ko na pinakiusapan niya pa ako na bigyan ko pa raw si Ernest ng isa pang chance. Pero katwiran ko sa aking biyanan ay nakailang beses na akong nagbigay ng tsansa sa kanya. Punong-puno na ako. Kaya sa uli hinayaan na lamang ako ng aking biyanan na makipaghiwalay sa kanyang anak. Papadudot ng makauwi na nga ako sa mga magulang ko sa probinsya ay nakipaghiwalay na ako ng tuluyan kay Ernest. Pero ang asawa ko ay hindi nakipaghiwalay sa akin. Patuloy pa rin niya akong sinusuyo noon at minsan kasama pa ang pamilya niya. Pero nagmamatigas na ako, papadudot. Umabot pati sa trabaho ko ay sinusuyo pa rin ako ng asawa ko. Isang buwan ding umabot ang suyuan na yon hanggang sa isang araw. Chela, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik na kayo ng anak ko doon sa bahay. Namimiss ko na kasi kayo. Pakiusap, Chela. Patawarin mo na ako sa mga ginawa kong kasalanan sa iyo. Inaamin ko, hindi ako naging mabuting asawa sa iyo pero pinagsisisihan ko na mga nagawa ko. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa sa akin ni Ernest. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan dati pero ano? Sige ka pa rin. Nambabae ka pa rin. Pinagbubuhatan mo ko ng kamay. Sabi ko sa kanya. Pero that time ay aaminin ko sa inyo na may nararamdaman pa rin akong pagmamahal sa kanya kaya parang naaawa pa ako sa pagmamakaawa niya na bumalik sa kanya. Hindi ko na uulitin pa yun. Pangako, Chela. Maniwala ka naman sa akin. Paniniguro pa sa akin ang asawa ko. Sa puntong yon ay aaminin kong naguguluhan ako. Sinasabi noon ng utak ko na tama na. Pero ang bulong naman ng aking puso ay makipagbalikan. Dahil mahal ko pa rin ang aking asawa. Bumalik ka na sa akin, parang awa mo na, Chela. Kahit ano ay gagawin ko, bumalik ka lang sa akin. Sabihin mo lang, Chela, pakiusap. Pangungumbinsi pa ni Ernest sa akin. Samantala ay napabuntong hininga na lamang ako noon sa aking asawa. Hindi naman tumigil noon sa pangungumbinsi sa akin ng asawa ko. Chela, marami na akong plano para sa atin. Una doon ay bumukod na tayo. Hindi na tayo titira sa mga magulang ko. Pangalawa ay magtatayo tayo ng negosyo. Basta Chela, sinasabi ko sa iyo, nagbago na ako. Kaya bumalik ka na sa akin. Tanggalin na natin ang lahat ng sama ng loob sa isa't isa. Magsimula ulit tayong dalawa, pakiusap, Chela. Bumalik ka na sa akin. Nagmamakaawa na ako sa iyo. Aniya. Dahil naman sa mga sinabing yon ng asawa ko ay nakumbinsi naman niya ako. Kaya isang pagpapasya ang aking ginawa. O sige, Ernest. Sige, babalik na ulit ako sa iyo.
Pero sana lang talaga ito pa rin mo ang mga sinabi mo sa akin ngayon. Sana, totoo na talaga yung pagbabago mo. Papa Dudut, nakipagbalikan ako kay Ernest at sa pagkakataong ito ay bumukod na kami ng tirahan. Hindi nagtagal ay nabuntis ulit ako. Akala ko ay magbabago na siya pero nagkamali ako dahil ganun pa rin ang naging ugali ni Ernest. Ng babae at nananakit pa rin siya. Sa ngayon ay patuloy pa rin akong nakikisama sa kanya para sa mga anak namin. Papa Dudut, ano ba ang aking gagawin? Oo, mahal na mahal ko ang aking asawa pero puro pasakit lang ang nararanasan ko sa kanya. At gusto ko ring humingi ng payo sa inyo dahil hanggang ngayon ay galit na galit pa rin ako sa kinakapatid ko na naging karelasyon din ng aking asawa. Palagi kong iniisip na kung hindi naman siya nagpakita ng motibo sa asawa ko ay hindi magpapatuloy ito sa pakikipagrelasyon sa kanya. Ayoko po ng nararamdaman kong ito. Gusto ko pong magpatawad para magkaroon ako ng peace of mind pero hindi ko po magawa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa pakikinig at sa pagbabahagi ng aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Chela. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Kipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut